Lubos na napinsala ang ilang universidad at kolehiyo sa Visayas dahil sa bagyong Yolanda. Kaya upang alamin ang ginagawa ng pamahalaan hinggil dito, makakausap natin sa linya ng telepono si CHED Executive Director, Attorney Julito Vitriolo. Magandang gabi po, Executive Director, Attorney Vitriolo. Magandang gabi, Mark, at sa lahat po ng nakikinig sa inyong programa. Ano po ang ating assessment sa damage, sir, sa mga universities and colleges sa mga dinaanan ng bagyo? Alam mo, lalong-lalo na sa Region 8, talagang napaka-extensive, ano? At saka halos unimaginable yung nangyari dito, including portions of sa Iloilo and sa Cebu. Kaya last week, minarapat ng Commission on Higher Education sa pamumuno ni Secretary Licuanan na ipagpaliban, no, o magkaroon ng cessation ng operations muna ay ang ating mga paaralan dito, both public and private, habang ina-assess yung situation kung ano talaga yung extent, ano. So ang pinaka-earliest siguro January 15 ang nakikita namin na pwedeng magbukas at pagpatuloy ng operasyon ng mga paaralan. Dahil nga sa unang-una, yung kawalan ng utilities, ano, yung, tsaka yung devastation. Marami sa mga paaralan natin yung nawarak at hindi na malaman kung saan ngayon magre-relocate. At ang mga estudyante nila ay talagang dispersed, ano. Yan yung mga isa sa mga priorities natin ngayon. I-account yung mga estudyante, including yung mga kanilang kawani, at kasama na yung staff ng ating CHED Regional Office, ano? Okay. So ito yung ginagawa natin, karoon ng pagpupulong kanina ang chairperson ng commission kasama ang PASOK representatives, yung association ng mga state universities and colleges, at ang COCOPEA, ano, para private schools naman to, para i-assess yung extent ng damage, anong approach ang gagawin, kasi iba-iba eh. Okay. Maaring yung approach dito, iba naman doon sa grabing nangyari kaysa doon sa partially damaged lang. Ano? Attorney, yung ating undergraduate students, mga freshmen, sophomore, even yung mga third-year college, okay lang po. Pero yung mga graduating, madidelay yung kanilang pag-graduate at madidelay yung kanilang buhay. Meron po bang mga polisiyang pinasaan? Ang prinsipyo na ating ipapatupad dito, dapat hindi madiskaril o magugulo ang kanilang pagtatapos, ano, dahil hindi nila ito kagustuhan. Bagkus, gagamitin lahat ng impluwensya ng CHED, ano, at ibang asosasyon ng mga paaralan para maging sasabihin na lang natin na matuloy ang kanilang pagtatapos sa mga iba't ibang paraan, ano. Kaya tinitignan natin dito, una-una yung inventory, ilan ba talaga ang graduate ngayon, at least doon sa affected areas, ng mga school, yung nandoon, ano. And then gagawa tayo ng steps dito. Halimbawa, isa sa mga plano ng CHED sa short to medium term, yung i-relocate, ano. Kung magsisimula na sila at makakapagpatuloy sila sa pag-aaral, i-relocate muna natin yung venue ng paaralan. Baka maaring dito muna sa mga paaralang hindi napinsala. At of course, yung maximum flexibility ang i-apply dito in cooperation with the schools, ano, para makapagtapos kahit papano ang mga estudyante sa mga alternatibong pamamaraan, ano. Speaking of relocation, Director, maigiho kung merong mapaglipatan within the region. Pero yung sa mga nais naman po, may nabasa po kasi tayong merong mga nais mag-cross-enroll mula sa halimbawa sa UP sa Visayas, papuntang UP Diliman o sa ilang universities pa po, hindi lang University of the Philippines. Ano po ang policy natin doon sa cross-enrollees? Well, ang directive natin dito, doon nga sa deklarasyon na pinahayag ng Commission on Higher Education, through Secretary Licuanan, dapat maximum flexibility ang mangyayari dito, ano. Kailangan i-accommodate ng mga paaralan nito at wag hayaang ma-frustrate o maging obstacle, ano, yung mga prosesong ito sa pagtatapos ng mga estudyante o para sa kanilang pag-transfer. So, lahat ito gagawin natin. Kahit nga kulang ang dokumento, dapat tanggapin ito at iaayos na lang sa ibang pagkakataon. At definitely, ang CHED at ating regional office ay makikipag-ugnayan sa mga paaralan
kasama na yung iba't ibang regions, ano? Para magampanan ito at maging makapagtapos, makapag-transfer successfully ang mga estudyante at matapos yung kanilang semestre. Maraming salamat po, CHED Executive Director Attorney Julito Vitriolo. Maraming salamat din, Mark.